Christmas is the best time of the year. But have you heard the horrors of those who met Krampus? Hi guys, this is me again, Edbeast, and welcome back to my channel. Kung kumahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend, hindi na-deliver in story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago ating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Merry Christmas, everyone. I wanted to talk about a Christmas tradition that has been around since 12th century. It has been a German tradition, and they celebrated it to scare off the naughty kids and naughty parents around the world. So, sino nga ba ito? Not like Saint Nick or Santa Claus na sikat. They celebrated Krampus, the devil of Christmas. Sino nga ba si Krampus? Si Krampus ay isang half-human, half-goat na may sobrang habang sungay na itim yung mga balahibo. They say na kapag hindi ka na rin mabait buong taon, ibistahin ka niya. And early December, maririnig mo na yung mga nakakatakot niyang bulong. Isa daw kong pahiwatig na parating na siya. Sobrang naging sikat to dati pa, no? And it was also banned dahil sa religious beliefs ng mga tao dati, because they say na Krampus is a pagan origin and he represents the devil. So parang kung sino man nung time na yun, dati 12th century yata or earlier pa, was stoned or was sentenced to death when they dress up Krampus on Christmas. And it happened, but wala na yun. And sa 21st century, if you go to US and other countries, and they celebrate Krampus and they do parades, ganun, marami silang ginagawa, and they do it for fun. So Krampus, unlike Santa, he only takes. He never gives anything in return. And they say that he gives eternal torture. So may storya ako narinig na nagbibigay ng takot sa mga bata dati. Christmas time nung nangyari ito, sobrang lamig daw nung winter na yun, and hindi nila feel yung Pasko. Di pa sa ibang mga pamilya na may mga Christmas tree sila sa bahay nila, itong pamilya na to wala. And buong taon ay mabait naman yung dalawang bata sa pamilyang ito. So isang lalaki, isang babae. Pero yung kanilang mga magulang ay medyo hindi naging magandang ehemplo sa mga bata. Yung nanay nila laging umiinom, laging lasing, and lagi silang sinasaktan. Ang tatay nila ay nambababae daw, kaya walang pakialam sa kanila. So sobrang gulo ng pamilya ito. Pero yung dalawang batang to, ginawa nila yung best nila na matulungan yung parents nila, makatulong sa bahay. Yung mabait sila mga bata. So, yung wish nila kay Santa nung time na yun is to have gifts and that they will have a peaceful life. Christmas night came, but they don't feel the spirit of Christmas. It was very cold, and nung mga time na yun, nakarinig sila ng malakas na ingay na nagagalit sa labas. Narinig sila sobrang lakas na tawa na sobrang nakakatakot daw. Sumilip sa bintana isa sa magkakapatid at nakita niya naglalakad isang nilalang may suot na pulang
coat na parehas kay Santa. Pero may mahabang sungay ito. Papunta ito sa direksyon ng bahay nila. Natakot yung batang to at sinabi niya sa magulang at kapatid niya yung parating. Sobrang takot nila. Nilak nila yung pinto at mga bintana nila para hindi ito makapasok at nagdasal sila na hindi ito makapasok. Pero nung pagdating nito sa harapan ng pinto nila, umawa ito ng sobrang lakas para mababasag na yung mga salamin na kanilang bintana. Biglang bumukas yung mga pinto na para bang hindi ito nakalak. Pumasok sa loob si Krampus. And doon, alam nila na hindi maganda yung nangyayari. Tulad sinabi ko, Krampus never gives. He only takes. Ngayon, napaka-question yung mga bata kung bakit nangyayari ito. Naging mabait sila. And hindi alam ng mga bata na yun na hindi lang pala bata ang kinukuha ni Krampus. Umiiyak yung dalawang bata at nagyakapan sila dalawang magkapatid. Sabi nila sana dumating si Santa para tulungan sila. Dumating nga si Santa Claus. Saint Nick came and pumunta sa harapan ni Krampus. Ngayon tinanong nila si Santa kung bakit pumunta si Krampus sa bahay nila. Santa answered, "You wanted a peaceful life. He's not here for you. He's here for those who did bad things to you." So andun si Krampus para kunin yung mga magulang ng dalawang batang to. So since hindi nga sila naging mabuting magulang, pinasok sila ni Krampus sa kanyang sako. Marinig mo yung malalakas na sigaw ng magulang na yun. And sabi doon na ito-torture ni Krampus yung mga magulang dahil sa mga ginawa nila at yung kabayaran. Pero napaisipin itong dalawang batang to na since wala na silang magulang o magiging masaya na sila dahil wala nang mananakit sa kanila. Pero paano na sila, yung tanong na kay Saint Nick o kay Santa Claus. And Santa Claus answered, he said, "You two can come with me and work with my elves and do a lot of toys or make toys for Christmas for other good kids." Pero sabi ng batang babae, pwede sumama sa yung kapatid kong lalaki. Pero ako, gusto ko sumama kay Krampus para matulungan ko siya hanapin yung mga masasamang bata at magulang sa mundo. So, ngayon, nag-agree sila and the boy went with Santa and the girl went with Krampus. And every year, that little girl grew up and all she can hear is like screams of bad parents and children during Christmas as they torture them. And the little boy na lumaki na work with Santa, who makes gifts for those who are good during Christmas. They were happy with what they did do, and yun yung ending ng story. So, diba? Krampus really takes, doesn't care. And when your name is in the naughty list, panigurado, ilalagay ka niya sa sako. Torture ka niya. So, yun lang yung ating kwento ngayon. And hopefully nagustuhan niyo ito. It's just a creepy stories for kids. But, please believe na until now, Krampus still visits those who did bad things. Especially parents. Para na-end ko episode na to. Kung may nagustuhan kayo sa episode na to, i-drop nyo sa comment section. And don't forget to like this video. And for the new viewers, don't forget to subscribe. And Merry Christmas again. And I hope that you'll enjoy this Christmas season. I'm preparing more creepy horror stories para sa inyo this coming week. And hopefully magustuhan nyo ito. And kung may mga suggestion and request kayo, just leave a comment and I would do that for you. So, dito lang tayo. Hanggang sa susunod.